Tagal kumulay! Huwag mo kong harang, sasampaling kita. Ano na? Yung karne bulok na, hindi pa luto. Sinasayawan pa ako. Huli akong kinabahan ng ganito. Nung bisita natin si Ray. Si Ray kasi babanatan ako nun Eto naman, mga to. Di naman ako babanatan ito mga to. Bait naman to. Pero gusto kong magpa-impress sa kanila. Bakit di mo kilala? Ay, hindi ko alam sir eh. Pinapasok lang ako, sabi shoot daw. Uwi ka na uli. Siguro naman, hindi na bago sa kanila. Hindi na sikreto sa kanila kung sino yung... Tama na. Kung sino ang bisita natin. Kasi nakita nila sa thumbnail at sa title. Pinindot nila yan. Oo, ang bisita natin ay Westlife, pare. Bisita talaga natin ngayon ay ang SB19. Yo! Ngayon yung mga batang yan, busy ang mga yan. Buti nga, napagbigyan tayo dito di ba? May mga nagko-comment, Dinoray, ilabas mo na yung collab mo sa SB19. Eto na, sa totoo lang. On the way na sila, pare. Kapag dating nila dito, halos tapos na ako magluto. Speaking of luto, ang mga lulutuin natin ngayon, kasi syempre, normal protocol sa amin dito, na kapag may bisita, tatanungin kung anong gusto nila, may dietary restrictions ba sila, alam mo yun, mga ganun-ganun bagay. So, sabi nila, steak. Yun ang dietary restriction. Yun ang dietary restriction nila. Ang problema sa steak, on the way pa lang, pare. Ay, Mula Japan. Japan! Ang layo. So baka matraffic sa may bandang Cubao, baka hindi umabot Isa pang request nila, sinigang daw. Actually, ang ni-request nila, sinigang na baboy na maasim daw. Meron na tayong isang baboy dish Tama. So sana wag silang mabad trip sa akin. Kasi babaguhin ko. Gagawa tayo ng beef kanse. Oo. Yung beef kanse natin ay bulalo, yung bulalo cut. Tapos meron tayo ditong not to, but... Batwa! Yes, ito. Nakasala na yung batwa natin dyan. Yes, totoo, batwan talaga siya. Tapos eto na yung mga baka natin. Oo. Tapos may langkayan. Ngayon, sana hindi sila magalit. Pero meron naman kasi isang baboy dish. Sabi nila, nirequest sila to, hindi ko lang alam kung nakuha to dun sa BTS natin. Ito ko yung lechong kawali na pinakuluan mo. Yan na bahala sa'yo. Kasi si George, yung nag-shoot ng BTS, may mga clips na walang audio. Yun ang problema natin dyan. So marami sana mga sobrang nakakatawa doon. Sinabi nila na baka pwede daw ba akong sumama sa SB19 kung pagod. Sorry, masyado malaki. Sinabi nila yung kaso walang audio. Sir, parang wala kami Mayroon. Uy! Kasalukuyang ginagawa ko na yung kare-kare. Yung pork natin, ang gagawin pa rin natin dito yung crispy kare-kare. Ngayon yung baboy namin, napakuluan na namin, tapos nakasalang na sa oven ngayon, at yung pinagpakuluan, eto na, gagawin ko ng sarsa. So pork stock, atsuete, tsaka napakaraming mani. Yun! Baka di pa nila alam. Ang dahilan kung ba't kami nagkasama ng SB19. Bakit nga ba, sir? Kasi ako, si Alvin, sa Lukuhay ang nagpa-plancha pero nakatayo, tsaka si Ian, na-invite kami sa music video. So, na-release to 3 hours ago. At sabi namin, wag muna kayong manonood. Sabay-sabay natin panonoorin. At eto, yung unang pagkakataon na panonoorin namin. So, search natin. SB19 Visa. Okay. Wala ka dyan, oh. Teka lang. Wala ka dyan. I-click na natin to. Ako yun yung nasa Ayan na. harapan, no? The music video is a fictional work created by artists and their Ay, ikaw yun. Totoo pala! Nagising. Sabi ng marami, swerte raw ang makatapak ka ng tae. Sabi na iloyo ng nilagad at sila na may panay. Uy, grabe ka! Ang tagal sinot nun! Sige, wag lang bubuka. Ako'y samurai, malapa, tusay, balikan mo na talimim may aray. Teka lang, di naman kailangan pang ikaw ipagyabang. Hahayaan ko na lang ang mga madlang pipulang umawit ang mundong aking tinagusan. Tunay ka maingay when you don't have to make a sound. And that's what's up, that's what's up. True West Realist, yeah, that's what's up. Pare, matindi acting ko dun. Teka lang. Oh. Baka AI lang. Yan. Sir, hindi AI yan. Hindi AI yan, sir. Totoo yan. Parang edited eh. Oh. Meron uli dito. Meron uli dyan. Ako'y nag-bang-bang-bang. Walang araw ko'y titigayin. Kasi ngaya ako ay magaling. Bakit wala pa rin natin? Hindi ikaw yun. Ano ba naman kailangan ng
Dapat kasali ako dyan. Masyadong pogi. Ang hirap talagang lumipad kahit na may patunay na kaya mo na kailangan pa ng visa. Dapat mo nakita, bitbit ko ng mga breaks. Arat na dito mga fans. Buwag galing na gusto Yan, dapat ako yan, eh. sa akin sinain. Buti na lang. Ayos eh. Dapat sigas yan eh. Alam kong napagod ka sa pagbayahang balusin kita. Tandang-tanda ko pa nung araw umiling. Sa pula lahat gawin at bang-bang-bang. Malala ko ay titingnan. Kasi Dapat ako rin yan eh. Why effect wala pa rin dating. Kahit na ano. Baka naman kailangan ng pizza. Kaya kung palo na lang rin yung pizza. Alam niyo yun sa'yo. Balikat lang gumagalaw sa amin. Tama lang natin, let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang spaghetti lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay baka naman, Pablo. Hirap ko acting namin to. Nakita mo ba? Ang hirap gumunga ka ng gano'n. Oo. Hirap binila pala. Parang lahat na nagkalaw sa'yo. Siyempre. Why back, wala pa rin dating. Kahit na ano pa ang gawin. Why back, wala pa rin dating. Kahit na ano pa ang gawin. Noy, Pinoy, 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 Pinoy. Teka. Nandun pa tayo. Tingnan natin. Ayun o. Cast! Ayun o! Ryan Reyes. Mariachi Band. Sino yun? Yung visa na kung hindi nyo pa napapanood, eh talagang ma-visa yun. Kaya panoorin nyo na. Panoorin nyo na, pare. Napakaganda nung music video na yun. Pinaihaw ko yung baka para mas masarap. Etong kansi, kaya ko siya pangalawa sinalang. Kasi kansi, sikan. Sasalang natin yan dyan. Ang kansi, basically ay parang hybrid sa pagitan ng bulalo at sinigang. Parang ganon. Ngayon, hindi ako sanay sa asim ng batuan. Hindi ako masyado marunong yan. So yung batuan ay niluto ko ng bukod. Tapos i-ano-ano ko na lang Para matansya mo. para matansya ko. Diba? Tayo ditong yasibu. Lagay na natin. Yan. Hop! Bawang. Malinis na ba to? Tanglad, pare. Ay, sorry. Para lumabas yung lasa. Ganun yun. Tapos bubuhol mo yan. So, lalagay lang natin yan dyan. Patis. Tapos, dahon ng laurel. Sara na natin yan. Meron lang tong ano pa mamaya, isa pang ingredient, which is langka, yun yung gulay component niya. Na mamaya na natin ilalagay kapag medyo malambot na yung beef natin. Dagdagan ko lang ng mani. Mas maraming mani, mas masarap. Tama. Yan. Balita ko malapit na sila. Buti patapos na tayo halos. Actually, may lulutuin pa naman tayo pagdating nila. Yung baka natin, malambot na. Batuan natin, malambot na. Ito yung sabaw. Ngayon, langka. Itong langka, pagka naluto, parang karne rin halos eh. Oh, lagay natin dyan sa sabaw. Itong ating not two, but... Atuan! Ito gagamitin natin. Yung gento. Lagay natin konti-konti lang. Kasi medyo ano siya eh. Tingnan mo, matamis-tamis siya. Puro ba to? Oo. Mas matapang kaysa sa sampalok, ano? Huwag natin salain para kitang-kitang batuan. Oo. Okay na yan, pare. Patis na lang. Yan. Tapos pakukuloyin na lang natin to hanggang dumating sila. Tapos tapusin na natin yung components ng kare-kare natin. So, ngayon, pine-prepare ko na yung gulay para sa kare-kare kasi ito na yung ating sauce, pare. Kuha tayo ng chicken oil. Hintayin lang natin uminit yan. Habang hinantay natin uminit yan, gusto ko makita nyo to. Yung uban. Bakit naman ako? Tanong natin sa kanila. Di ba yung mga ganyang buhok ngayon, mabenta sa mga kabataan? Oo. Sabi sa Elvin, konting uban na lang.
Sasayaw ka na ng, para kang si Tom Cruise nang malapitan. Pechay, igigisa lang natin swa. Konting patis. Baka nagtatanong sila kung bakit niluluto ko na bago dumating yung guest natin. Ang dami kasi. Ayoko naman silang i-hold ng matagal, di ba? Ang gusto ko lang naman, mabasbasa ng kagwapuhan tong kusina na to kahit malapit na tayo umalis dito. Yan. Para malutong pa rin ang ating gulay. Whoop. Yung talong natin, na siya. Okay na rin yan. Yan. Last pa, rin tayo sa sitaw natin. Yan natin yan. Yan natin dyan. Mabilis lang yan ha. Hindi pwedeng tumagal kasi masyadong lalambot. Ayaw natin lumambot. Oh, the iconic. Nakabuhol na sitaw. Pakita mo ulit, sir. Pakita ko lang kung paano Kasi ginagawa. tagal mo na hindi ginawa yan sa vlog eh. Una ko kay sitaw. Okay. Tapos check nyo muna kung luto. Sir! Sir! Luto. Normal na buhol. Kapag ganyan ha, huwag nyo masyadong pilitin kasi mapupunit yan. Ilapit nyo yung kamay nyo. Kaya kita nyo napunit. Si Ian kasi. Pero pwede pa yan. Buhulang uli. Ganun lang pa ulit-ulit na buhulang yan. Ngayon, kung bakit ginagawa to, maangas lang. Pero may practical reason din. Pakita ko sa inyo ha. Kapag nakabuhol na ganyan, nakabuhol na ganyan, sausaw muna natin dito sa kare-kare sauce. Isang subo lang yan. Ay, ang dali! Balita ko, medyo malapit na daw sila pare. So magsasalang na ako ng iba. Meron tayo ditong maya-maya. I-steam lang natin to. Nalala may ginawa natin ng 20 dishes 1 hour? Apo. Ayan, oven steamed. Actually, ang in-order ko talaga, walang, may kaliskes. Pinadala walang kaliskes kasi salt crust ko sana to. Pero okay lang yan. So, luya, sibuyas, mabilisan lang to. Tapos oyot. Op. Tapos, mirin. Iyaan. Para may konting tamis. Tapos, dahil yan ay seafood, patis. Kasi ang sipod ay... Masarap. To, tingin ako ah. Mali ka kasi, hindi to. Lo. Ay, oo. Isang uban, 20 na ngayon. No? So, isi-steam natin to sa oven kasi wala kaming ganong kalaking steamer. Well, actually meron. Yung pinaglutuan natin ng leche plan, yung agila. Pero mas madali lang talaga to. 190 degrees Celsius. Yan. Hanggang maluto. Kansi natin, okay na rin yan. Sasandukin na lang yan. Tapos, may isa pa tayong lulutuin sa kanila. Ito, special request nila to. Stick, pare. Stick. Tapos, eto. Kasi kakagaling lang namin, malamang napanood nyo na. Pumunta kaming Baguio, kay Chubby. Di ba? Ginawa ni Chubby yan. Eto kasi, sobrang, paano ba? Festive tingnan. Eto, dito natin isi-steam yung mga seafood natin. Ha? Ulo ko nga, ano? Pero wait. So meron diyang hipon, alimasag, tahong, tsaka halaan 2026. Mamaya ko na isasalan to kapag nandyan na sila. Kasi gusto kong makita nila to. So overall, medyo tapos na tayo. Malapit na ata sila eh. Malapit na daw, sir. Malapit na. Oo, sobrang lapit talaga. Sobrang lapit Talaga ang lapit-lapit na. Parang nararamdaman ko na nga eh. Sir! Sir! So isasalang ko na lang yung seafood. Nakakabahan ako eh. Kumalma ka. Totoo yun, sir. Ito, totoo rin to. Kumalma ka. Andiyan na sila! Hindi pa, pero malapit na ako. Ayan na nga. Naamoy ko na. Yun na yun? Malapit na, sir. Malapit na po. Malapit na. Pasok po kayo. Ito na yun? Ito na, sir. Ito na po. Hello po. Hindi, wait. Mabilis lang to, sir. Promise, mabilis lang to. Galing pa kaming abroad eh. Buti na-approve yung visa nyo, di ba? Pero anyway, galing, di ba? Anyway, mga inaanak, SB19, sina ng ninong nyo! Una sa lahat, kamusta biyahe? Okay naman. Okay naman. Medyo nag-ready kasi kami. Bago kami malis doon sa bansang galing, hindi kami kumain. Kasi sabi, yung Ninong Raido maghahanda doon ng mga paboritong pagkain namin. Oo. Speak of pagkain, eto ang mga pagkain natin. Isa-isahin lang natin. Ha? Sabi nyo, gusto nyo ng steak. Wow! Meron tayong rib eye dito. Ubusin nyo. Tigi-isa kayo dyan. Nag-request sa inyo sinigang na baboy. Oo. Ito yan. Pero, I hope you don't mind. I took the liberty of changing the dish. Oo. Ang niluto natin ay kansi. Kakakansi. Oo. Kansi ay parang bulalo na sinigang. Pero imbis na sampalok ang gagamitin natin, batuan. Oo. Yan ang gusto ko. Kaya nagkakasundo kami. Gusto maasim eh. Kaya, sorry. kaya rin pinalitan ko ng beef kasi meron tayong isang pork dish. Yung gusto nyong crispy kare-kare. Oy! Gagawin natin yan. Dami naman. Oo. Siyempre. Tapos meron tayong seafood.
pero may isa sa inyo hindi makakain ng seafood, okay lang yan, oo. Kailangan po, papauwi na lang natin. Pauwi, wag, papakain natin yan. Tapos meron din tayong isda para sa mga gusto ng dagdag pang seafood. Marami tayong pagkain ngayon. Buffet pa to. Parang. Titikman. O, dito tayo. Mapakita ko na sa inyo. Wow, hipon. I-steam lang natin itong mga seafood na to. Mabilisan to. So, hipon, lalagyan natin sa kangkong. Kangkong yung ano natin. Woo! Mag-steam sa Let's atin. go. Tahong. Halaan. Yan ang maganda. Siyempre. Ninong Ray, laki ng tahong nyo dito, ha? Malaki tahong namin dito. Alagang-alaga yung tahong nyo dito. Siyempre. Ito yung aligayo orange. Tabayan. Patis yan, pare. Patisan mo yan. Support system pala talaga kami dito, no? Oo. Grabe. Kailangan kasi ng gwapo kasi wala nang nanonood sa akin. Ay well, totoo naman yun. Lalo sabi ng nanay ko. Lagyan lang natin ng Cajun seasoning na nakasarap pa. Patis na kasi panimpla ko dito pero Alam dahil niyo may po ba, special. gusto niyo po ba ng dagdag kaalaman? Ay sige, anong kaalaman Ano po yung yan? nilalagay nyo? Cajun seasoning. Yung katabi nyo, dating pangalan yan, Sejun. Ah, talaga? Amoyin mo. Ganyan ba amoy mo? Sejun, mint Cajun. Sa middle, talaga. O ngayon, tatakpan natin to ng basang katsa. Uy, parang ngayon lang ako nakita ng ganyan, ha? Ito, para hindi tumagas yung steam. Parang bimbo. Para maipon yung steam sa loob. Yes. Papawisan eh. Tama. Yung mga Ayan. gulay natin, nakahanda na. Ayan na yung gulay natin, oo. Excuse me lang po, mga pogi. Excuse me lang. Sir, sila. Excuse me, mainit to. Tabi. Hop, alisin yan. Hop. Naku, alam pa na. Mantika pa lang. Wala pa. Ito nga yun eh. Ayan! Ito, pero susubukan pa natin pa-crispy Yan yan. ba yung mga pinapatuyo muna? Binibilad? Iba to, sa oven namin pinatuyo, kasi baka kainin ng aso. Wala tayong kainin. Uwi akong busog dito, Ninong Ray, ha? Uuwi ka rin masaya. Parang timing yung ano na... Sino ba nagda-diet dito? Lahat. Wala. Lahat nagda-diet? Cheat day po ngayon. Oo, hindi. Ako hindi. Alam nyo, ako expert ako sa mga pagda-diet na yan. Halata naman eh. Oo, grabe. So, gusto ko nga namin matuto sa'yo. Ano bang mapapayo mo sa amin ni Nora? Dapat mag-cheat day kayo parang 5 times a week. 2 times lang yung ano. 2 times lang yung diet. Kasi ayaw natin ng fatigue eh. Napafatigue. Yeah, tama. Dapat hindi stressful lang diet. Tama. Dapat. Pag na-stress ka, lalo kang kain. Oo. Tama yun. So dapat lagi lang masaya. Pero hindi pa yan yun. Eto pa Hindi yan. ba? Oh. Oh, damn. Hop. Takam na kami, Ninong Ray. Baka makagat ka na namin. May birthday party pa kami mamaya. Parang hindi na kami kakain dun ah. Ibalot nyo na lang, padala nyo dito. Hindi, papunta na namin dito may birthday. Ilan ba yan? So, nilagay ko dito kasi bubuhusan natin ng mantika yan mamaya. napapanood ko yun sa Tama. videos mo, Ninong Ray. Eh, hinihintay lang natin uminit yan. Tapos gaganon yung balat niya, no? Oo, sana. Minsan kasi hindi nangyayari yun eh. Kaso ito, wala na tong take 2. Na-try nyo na ba yun sa ibang tao? Sa mukha ko, na-try ko na Willing ko to na dati. willing to Ninong Ray. Sabi niya anything daw, gagawin niya today. Sir, wag. Mahirap ibalik yan. Naniniwala ako na ang steak ay dapat lang. Well, nakita ko iba-iba yung preferences sa dami. Depende. Nakita ko iba-iba eh, which is maganda kasi gets ko naman, hindi naman talaga lahat ng tao gusto ng medium rare. Iba gusto talaga well done at walang masama doon, hindi ko ibabash yun. Pero kaya isa-isa yung steak natin dito. Eh naniniwala ako na dapat sa steak. Tigi-isa tayo. Oo, good luck. Kasi ako di ko kaya Hindi ubusin. ko kaya yan. ubusin yan. Pero ikaw ba, anong ba gusto mo? Ako talaga, medium rare. Medium rare. Ikaw. Umano lang Ako medium. Medium. Ikaw. Medium well plus. Medium well. Ano yun? Well done. Ako well done. Okay lang yun. Walang We don't magbabash sa SB19 kung gusto nila ng well done. Are you small? Pero kaya nag-adjust yung sa akin kasi usually, pag kumakain ako ng steak, may kasama ako. Tapos hindi sila mahilig sa So, naging parang compromise yung medium well. Tama. Gets. Oh my God. Gusto na natin yan. Asin Iba, pa lang, nakakatakam na. yung iba nagpapaminta pa. Ako, Pwede na parang yan. hindi. Kasi Laban na gusto ko yun. yung lasa talaga ng bake. Yes. Yung malalasahan natin. Mamaya may konting butter yan. Buti na talaga, hindi tayo kumain masyado. Kaya anong oras yung last meal nyo? Kagabi pa? Kahapon pa. 2 weeks ago? 2 weeks ago. Ano ka si Ryzen, tatay ni Eugene? Maganda yung reference ko na yun, ha? Maganda yun. Alam namin yun. Kilala niyo yun, Ghost Fighter. O, di ba? Simula na ang laban! Nausok-usok na. Ninong Ray, okay lang ha. Ano lang kami, background lang kami dito ha. Yes. Tagayoyo oo. lang kami. Tama, okay lang yan.
Kasi sa video ka lang namin napapanood, ngayon live oh. Ngayon lang ulit ako nakakita ng ganito. Pag ganito yung luto, Iba talaga pag nagbubuhat ng mabigat. No? Tama, Grabe, tama. isang tulak lang oh. 120 kilograms ang PR niyan. 120 kilograms ang PR niyan. Oh! Subukan na natin to kung puputok. Op. Gusto ko yung tunog na ito pag binuhos. Ooh! Yun. Dahan-dahan yan. Amasar. Amasar. Yan. Pwede mo naman siyang iserve ng ganyan na lang yung mula sa oven. Pero kung papuputokin niyo yung balat, mas maangas. Oh. Pasugod ka na. Atras. Parang gusto mo na nga sabihin eh. Ay, ang ganda ah. Oh, Ay, ang ganda oh. Ay. Ay. para siyang chicharon na may malambot na balat. Para siyang ganon. Sarap niyan pag kinagat mo no. ASMR mamaya. Mamaya. Amasar. happy siguro yung mga tao ni dito. Tignan mo sila. Mukha ba sila masaya? Ninong Ray, Parang araw-araw, Yung- nagawa kayo yung content, ano niyo tapos po. kakainin kayo. yung everyday yung ano, hinahain dito, yung pang everyday. Iba-iba? Inaalagaan ko lang yung kalusugan eh. Tama. Kayo rin eh. Abuso kayo eh. Yeah, ayan! Masar. Ay, ang Siyempre, ganda. Ninong Ray, may masarap kang sausawan para dyan. Gagawin kasi natin tong kare-kare, pare. Ay, oo nga pala. Oo, may peanut sauce tayo Oo dito. nga pala, kare-kare, nakalimutan ko. Gagasabihin ko na kasi dapat eh. Sarap nung amoy, alam mo yung fresh yung ano, yung lutong nung ano, balat. Masarap talaga pag presyon lutong. Oh, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. So, kailangan lang natin palamigin ng konti yan. Kasi medyo mainit yan. And ngayon, wala na tayo ibang kailangan lutuin kundi yung steak. Steak Yes, na lang. steak na lang. Oo. Ngayon, eto yung pinakamahirap dito. Kasi iba-iba yung doneness na gusto nila. Pero huwag kayong mag-alala, kasama naman sa training natin yan. Di ba? Yes. Medium Medium well. Medium well. Ah, medium rare, medium Medium rare. rare, medium well. Medium well. Well done. Okay. Kayang-kaya yan. May Kayang sinasabi to. Ano sinasabi? Ano sinasabi? Meron daw siya ibang gustong danes eh. Ano gusto mong danes? Ding-dong danes. Nabasa ko yon. Eto na. Sasalang na natin to. Dito natin isasalang yung dalawang well done. Doon natin sasalang yung mga medium. Walang pansinan mamaya ah. Oh, sheesh. So dito, mantika muna yung ginamit ko. Kasi hindi pwede ang butter kasi masusunog yan. Kasi gusto natin magkaroon ng Sa dulo na, tusta. sa dulo na. Tama. Aminin ko, hindi ako ang pinakamagaling magluto ng steak. Medyo hirap tayo ng konti dyan. Pero gagalingan na lang natin. Okay lang yan. Kahit anong kalabasan na ito, kakainin pa rin naman Tama. natin. Hop. Kahit nga yan, pwede na yan. Oh. Sir. So ngayon, pinili ko talaga non-stick. Hindi ideal yan. Pero yan kasi yung pinakamalaki naming lutuan. Kasi kapag hindi natin sabay-sabay niluto, baka maganda leche-leche. Alam mo yun? Saan ba ideal na tuwin ng steak? Cast iron o kaya carbon steel pan. Meron tayo dito, pakita ko sa inyo. Mabigat siya. Ito Yan. yung ano pa, season pa. Oo, ito yon. Matigas yan. Amasar. So, tatanungin ko lang kayo. Mamaya kasi magkukwentuhan tayo. Pero sa ngayon, gusto ko lang malaman, at this point, ilang araw na nakalabas yung music video na Visa? 3 days. 3 days. So, kamusta naman? Maganda ba ang natin? Maganda ba ang reception ng Madla? Maganda. Maganda. Tsaka parang eye-opener siya for a lot of people. Yun. Actually, yun yung nakakatuwa doon. Hindi lang siya catchy, hindi lang siya maganda. May mensahe rin talaga siya. Di ba? Yun naman yung importante kasi. Hindi purong pogi. Dapat may substance, di ba? Tulad namin. Tama. Tama. Oh. Buwasan natin ng mantika. Yan. Butter. Konti lang na butter. Konting butter lang. Hindi naman tayo mahilig sa... Kasi isa sa mga sinabi nila, wag daw masyado mamantika. Kaya konti lang yung butter. Ito, yung niluluto. Hindi ako. Sabi niya, sarap eh. Yung sabi ko, sarap ba? Actually, nalilito nga ako ano kakainin ko. Yan. Paliguan lang natin sa butter. Ito. Tapos kanin, oh. Oh, damn. Hop, okay na to. Hop, okay na yan. Ngayon eto, patatagalin natin ng konti. Mga Kasi bukas yan nga na. ay... Bukas. Hindi naman, sir. Hindi naman. May mahilig ba sa isda sa inyo? Mahilig din ako. Kumakain. Uy, ano yan lang? Dalagang puti ba to? Yan, maya-maya. Oh. Mali. Pero parang, tama ka kasi, pareha silang pink. Pareha silang mamula-mula. Mahilig ka sa pink? Ako rin, actually, mahilig ako sa pink. Okay, again, hindi ako sure sa doneness nito. Magdasal na lang tayo. Kung eto sumablay, may 4 na putahe pa naman dyan. Oo nga. Pambawi. Hindi dyan ang galing ni Ninong Ray. Hindi dyan matatansya, no, Ninong Ray? Ang galing.
Dito sa Ninong Ray Restaurant, hindi ka uuwi nang meron kang natitirang ni isang patak ng gutom sa katawan. Yes. Akala ko bawal na imusin. Dapat ubusin nyo to. Ito na ating steamed seafood. Yes, yes, yay! Hop, Oh! Yari sa akin tong hipon mo. hop. Oh! Oh, shucks. Kunin nyo lahat yan. Para sa mahilig sa isda. Kanin. Hop. Etong kanin na to, ano lang to? Ito yung pinaglutuan ng steak. Pinang fried rice lang natin. Oh, sheesh! Yan na yan. Tapos kailangan painitin ko na to. Habang pinapainit ko yan, Gusto niyo po tulungan namin kayo Hindi, magpainit? hindi, hindi. Di po, Okay lang. Sasayaw lang kami, init na yan. Pwede. Ninong Ray, try mo nga sayawan ng uminit. Yun, oh. Ito yung steak natin, yung well done muna tayo. Well done, oh. Pwede mo maging parte ng ano nyo? Kahit team nyo na lang, oh. Pwede. Naghahanap ako ng gwapo eh. Kasi Tatanggalin na po namin si Ninong Ray. Ay, sino magluluto? hindi po maliliit ang hiwa natin dito. Okay lang magkamay dito, Ninong Pwedeng Ray. magkamay. Gusto mo, magpaakap eh. Ito yung ating medium. Okay na. Sir, pang SB90 to, hindi XB Gensan, sir. Naglalaway na. Kakamay ako. Medyo pikit muna kayo. Sino Naglalaway hindi sa akin. maglalaway dyan? Ang sarap nung naghihiwa, oh. Yung iba may hagon. Yung hiwa niya may hagod. Siyempre, tira mo. Oh! Hop, okay. Steak. Oh, sheesh! Dito yan. Dito yan. Lagyan mo dyan. Well done. Bago tayo magkansi, akin na yung sarsa ng kare-kare. Dre, akin na yung karne ng kare-kare. Excuse me. Ayan na. Ang SB19 katulad ko, mahilig din sa lutong. Pakinggan natin. 1, 2. Masar. Oh! Sarap! Tissue. sarap! Tissue. Yan. Juicy. Ang bango! Ninong Ray, naamoy namin yung juiciness. Hop. Chicken oil. Siyempre, ito gagamitin natin. Yung gento. Yeah! Bagoong, pare. Kaya na maganda. Oh my God! Masar. Talong. Ganito pala yung pakiramdam ng mga aso pag nakikita na pinaprepare yung pagkain, ano? Tapos walang sinasabing go, nakagano na sila sa pagkain, no? Oh my God! Eto na. Ang sizzling crispy kare-kare natin. Oh my Tapos God. may last pa tayo, yung sabaw natin. Yung kansi natin. Grabe, gusto ko picturean, no? Ang ganda nung itsura. Ano bang bagoong to? Hindi, bagoong malabon yan. Yung karne natin na pinalambot na natin kanina. Yun! Bagka. Sarap-sarap mo. Ay. Pwede niyo na po ba sabihin yung go? Malapit na. Ano yung gabi? Langka. Yan langka, tikman nyo. Dahil ang tagal namin niluto niyan, para siyang karne na. Gano'n na siya kalambot. kalambot? Oo. Hop! Eto na. Kansi, let's go! Kansi. Teka lang, malapit na yung go. Eto nga palang kansi, baka lang hindi kayo aware sa history niyan. Paboritong pagkain ni John Cena yan. Talaga? Oo. Kasi, Alam ko na. you can see me. Meron tayong gento na kutsara tinidor. Thank Thank you. Serving spoon. Kaya na bahala dyan. Go! Okay! Grabe yun. Pang-action star, pang-action Yan. star. So habang kumakain sila, wag muna natin silang guluhin. Explain lang natin yung mga niluto natin. Nakita nyo naman, yung kanse, sobrang simple lang naman yan. Para mula lang may batuan lang yan. Steak. Wala na. Pang isang ano na to. Isang 1 week na to. Yan ang masarap Isang 1 pakainin. Yan ang masarap pakainin. Hindi tulad ng mga kupal dito, pinakain mo na may nasasabi pa. Huwag niyo intindihin yung camera, kunyari na lang wala. Sanay naman kayo dyan. Lord, salamat. Pinaparamdam mong mahal mo kami. Pag may gusto kayo sa usawan, sabihin nyo, gagawa ko kayo on the spot. Suka po. Suka, ano suka? Maanghang? Pwede po maanghang. Pwede maanghang. Ano kinain mo? Ano kinuha mo? Kare-kare? Opo. Kamusta? Talagang mahal po ako ni Lord. Yun ang sinasabi ko. Alam mo, bilang kusinero, ang gusto ko lang naman magpasaya ng tao, magluto, medyo manginain lang ng konti. Tulad niya, no? Pero ang tunay na ligaya ay nakikita ko sa ngiti ng mga pinapakain ko. Tingnan mo sila. Kain lang kayo dyan. Kain lang. Sarap, Ninong Ray. Kain mo lang. Sarap. Sabi ko na Justin nung Rayo. Bakit daw ang sarap ng steak? Binubura mo lang laman daw ng asin. Syempre. Nasa pagmamahal yan. Nasa pagmamahal yan. Yan, masarap yung sa ipon. Sa kamay. Ngayon, bigyan na muna natin ng pagkakataon ang SB90 na kumain. Tapos mamaya hihinga natin sila ng feedback doon sa mga luto natin. Wala pa rin dating
eto na. Sabi ko sa inyo eh. Eto yung mas lalo magpapasikat sa atin. Etong pupuntahan natin na vlogger, eto yung pinakagwapo at pinakamasarap magluto. Balita ko nag-i-interview to ng mga kung sino-sino. Ngayon, pakakainin tayo. Oy. Balita ko ang daming lulutuin para. Yan sa ang atin. gusto ko. Yan ang gusto ko. Kasi dapat yung treatment nila, banda pula pero asul, top of the line. Uy, ang bangis. Uy. Hindi, Inabangan pa sila, yung pinakamatindi. wala nga daw TF. Ay, Wala nga daw sige, TF. okay lang naman. Kawang gawa. Pinagbigyan ko na yung vlogger na yun. Makatulong. Para makatulong lang Kasi din. mababa pa yata rich eh. Mababa, Mababa. Wala yata mahinang klase pa mahinang yun. klase pa. Dito ba yun? Ito yun. Parang eto nga yun. Kayo na naman? Eh, kayo yung sumingit doon sa music video namin ah. Sorry boss. Sensya na po. Sila na naman. MV nyo yun? Sabi namin, bawal magsaboy yung booking eh. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede. Nasaan ba yung vlogger na ano dito? Pati yung pagkain namin, kinain nyo. Ay, inyo to? Oo. Asan pangalan nyo? Huwag ka makipag-away. Huwag papatulan. Wala eh. Walang pangalan nyo eh. Tsaka sakto lang sa amin to. Wag. Hoy! Hoy! Tandaan nyo! Pag sumikat ang banda pula pero asul, magpapapicture kayo sa amin. Tara na! Hindi tayo tinatrato ng tama dito. Ang gagwapo kasi. Picture yan. Pa-picture kami. Okay na, tama na yun. Tama na yun. Ayun yung kumain? Hindi na. May tira kami, kanin baboy. Hindi na. Sino baboy? Hindi, tara na. Hindi ako pupunta sa isang lugar na hindi ako nire-respeto. Ingat ho. Anong ho? Naglabas naman tayo ng kanta. Gusto ba tayo siba? Tama. Gustong-gusto ko yun, yung kanta ng siba, papatunayan ko nga. Bagay yon, bagay. Siba. Ito na pala yung mga masiba oh. Pumara ka na ng jeep. Kanya pa kayo maayaw pero pabalik-balik kayo. Kamusta? Kamusta po kayo? Hindi, kayo lang dapat na kinakamusta. Kasi parang naparami yung kain natin eh. Alam niyo po ba, parang ilang taon ko na kinikrave yung Bluetooth. Sabi ko, parang sinasabi ko sana may invite kami dito. Pandemic times pa, Tapos niya, nagulat ako nung nakasalubong namin kayo. Yun. Nagsimula to, nagkasalubong tayo sa airport. Sa Cebu. Cebu. Sabi ko po sa kanila, sino yung Ray? Pa-picture ka? Nahiya ako eh. Nahiya po ako. Tapos, Sabi, hingin na lang natin ng regalo. Ninong eh. Tama. Pero, syempre, again, SB19 sa kusina ng ninong nyo. Yeah. Pero, alam nyo ba, na actually nabanggit ko na rin naman to, nung nag-shoot tayo ng music video ng Visa, na yung dating gumagawa nag-shoot ng music video niya, si Eman, ay tropa na. Oo. Sinabi niya na sa akin dati. Sabi niya, gusto mo ba collab SB19? Sabi ko, teka lang, kasi hindi ko alam kung paano magdala ng conversation ng 5 yung kausap mo. Nung time na yon. Pero, over time, na-collab namin si Lola Amor, sila Kapinpin. So, marami sila. So, nung time na, okay, kaya ko naman palang kumausap ng 5, parang nahiya na ako mag-message sa inyo kasi masyado na kayong mataas eh. Nahihiya na ako eh. Iwan pati pamilya eh, di ba? Hindi, syempre hindi nyo iniwan ng pamilya. Anyway, ayun nga, nandito tayo kasi nagkita-kita tayo sa airport. Then days later, may nag-inquire sa amin, gusto nyo ba na sumali sa pinakabagong music video ng SB19? Ganon yung pagkakain. Ganun! May tono yung email. Sino yon? Sino man yung nag-email nun? Maraming salamat po sa inyo. Pero syempre, lahat naman tayo kilala ang SB19. Lalo ngayon, pa-international tayo eh, di ba? Pero gusto ko lang malaman, paano ba nabubuo ang isa SB19? Paano nagsisimula yung mga gantong bagay? Style, parang ano mo to eh. meron po kami, Roll mo yan eh. Meron sasagot na ng certain question. Nakaano na yun, nakatoka na. Sagutin mo. Like, paano po kami nagsimula? Yeah, like, kasi curious lang ako eh. Gwapo rin naman ako, ba't wala akong boy band? Alam mo yun, boy group. Kasi actually, nung time na nag-start kami, wala talaga kaming idea na boy group yung gagawin. This was 2015. 2016. Ako masasabi ko yung part ko na personally, kaya ako nag-audition kasi ang goal ko naman talaga is to earn money to support my family. So wala akong idea na
Pero kasi namin magiging total performer kasi naghanap sila ng singer, dancer, na nag-act, nagbo-modeling. So parang, sige, pasok na lang tayo kung anong pwede, kung saan tayo So hanggang sa, yun, ang nakasabay ko mag-audition, si Josh, tsaka si Pablo. Well, si Pablo, nakasabay ko talaga siya first day ng audition. Si Josh, parang special edition na lang sa kanya. Inawin siya. Nagmakaawa siya eh. Nagmakaawa siya. Pasok na lang ako, please. May talent naman ako. Sabi, sige, punta ka na lang. Show me what you got. Parang ganun. Tapos nung nakapasok kami, ang dami. Special may itlog. May itlog special. Sobrang daming nakapasok. Like, ang claim namin before, 100 plus. Pero parang ganun naman din yung umabot, 100 plus. Tapos yung training namin, Wala. Tinitrain sarili namin. Practice lang. parang kaming, well, syempre mga bata pa kami, feeling namin naglalaro lang. Pero na-enjoy namin kasi nagpe-perform kami, kumakanta, sumasayaw. Pero, parang wala kaming idea saan kami papunta nung time na yun. Basta nagpe-perform lang kayo. Nagpe-perform kami. May kinikita naman kami pero hindi siya sapat. Basically, lahat kasi kayo may mga talento eh. May kanya-kanya. Meron kayong mga kung ano mang skills na meron kayo. Pero, ang nakikita ko dito, ayon sa sinabi mo, na ang kailangan talaga dito is na-enjoy mo mag-perform. Kasi merong mga taong magaling lang magsayaw, tulad ko, pero ayoko nakikita ako na ibang tao. Totoo naman talaga. Sa iba ka magaling mag-perform. Yes. Tama. Isang tao lang nakakapanood no. So, nakakatuwa. Ngayon, tanong ko lang, no? Ay, hindi. Hindi. Okay. Next question. Yung pagsasayaw nyo, nakita namin ni Alvin yan kung paano kayo sumayaw. Yan ba bagay na pinanganak kayo with? Yung pagsasayaw na yan? Pablo. Sagot namin dyan. Simulan natin kay, kay Pablo. Ikaw. Ako po na, nung story ko po parang napilitan ako sumayaw nung high school ako kasi ibabagsak kami pag walang sumayaw sa akin. Legit po yan. School requirement. School requirement siya so... School requirement, tama. School requirement ka rin. Parang napilitan ako kasi sabi ng advisor namin, pag wala, medyo may kasi yun yung alam mo yung mga ibang teacher, may bayabangan sila no, mas magaling yung mas estudyante ko. So, ayun sabi niya sa akin, pag wala daw sumayaw sa amin, babagsak kami. So, napilitan na ako yung parang pinupush nila ng So, doon ako nag-start magsayaw. And then, doon ko na na-discover na marunong na sumayaw. So, nag-choreo ako, napilitan ako mag-choreo habang I like mga favorite ko artists nun before. Madami, Usher, Chris Brown. So, mga ganong klase ng kanta. Minahal mo na rin siya. Yes po, doon. Minahal mo na rin. Yan ang sinasabi. Minahal mo! Nagsimula na tayo. Ikaw naman, dire-diretso tayo. Ako po, parang bata pa lang po ako. Elementary, ganyan. Sa school din. Mostly sa school lang din. Mahilig po talaga ako sumali sa mga extracurricular activities. So yung every dance na kung ano mang gagawin, sumasali po ako. Pero hindi po ako yung parang professionally na walang background din talaga. Kumbaga sa school lang, actively lang po ako mahilig akong sumayaw, mag-perform. Tapos hanggang high school, ganun, hanggang hanggang sa na-recruit na po ako dun sa recruit talaga, sa company para mag-training. Kakaiba yung recruitment. Pero na po, as in, wala naman, kahit po sa family namin, wala din mahilig magsayaw or perform talaga. Ako lang po nahilig simula bata. Alam mo sa BSCG na? Elementary. Balik lang ako sa tanong na parang inborn. Ako personally, I don't believe in something na inborn. Super talented ka na. Parang medyo sa genes mo siguro na pag manahan mo na meron parang feeling ko. Hindi. Parang mas malakas minsan kasi tinatawag left and right, 'di ba, na brain nung ako. Analytical or creativity. Pero para sa akin, kung ano yung environment dun nag-start. Pero kasi ako hindi ako na-expose sa dancing before. Pero naging idol ko sila. Dance troupe sila. Dance troupe sila, no? Style po talaga. Tapos yung mga panahon na yun, mga kapanahonan nila Brian Puspos, Chachi, or basta something like yung mga, before mga umuusong dance troupe sa Amerika, gano'n. Tapos ayun, doon ako nag-strive na, gusto ko rin mag-perform. Gusto ko rin sumayaw. So initially, nandun na rin talaga yung pagmamahal. Inaral mo lang yung galaw, parang ganon. Andun muna yung passion for it. Yung love na parang, nakikita ko yung sarili ko na pwede akong, gusto ko rin na matry na mag-perform. Tama. Next. Ito na. Ako talaga hindi ako dancer. Pero musically inclined po kami. Kasi bata pa lang kami sa church po namin. Like every Sunday, ganyan. Nag-aaral kami play instruments. Tapos tatay ko, music ministry. Kumakanta talaga. So kami, sa bahay namin na maliit, parang natutunan talaga namin kumanta. Tapos parang,
ko okay naman ako kumanta. Pero ang funny story po niyan, hindi talaga ako, parang hindi ko naisip na maging career ang pagpa-perform. There's this one time na nag-volunteer ako sa isang parang culture caravan. Tapos nagsasayaw sila. Tapos pinagkakaguluhan sila, magpa-perform sila doon, pinagkakaguluhan sila. Nag-idolan pala tong mga to eh, no? Hindi ko sila idol. Binabash ko sila noon. Pero nung nakatingin ka sa amin, nakanganga ka. Pinapunta niyo ba kami ng tubig? Yan yung work ko noon. Kumbaga, Volunteer. nag-assist sa Volunteer siya. Mga guests, mga ganyan. Ano mo Sabi ng ko, tubig ngayon? Pucha, bakit ito to? Hawak ko eh. Mapangit naman, pinagkakaguluhan. Biro lang naman. Pero sabi ko, bakit siya pinagkakaguluhan? Ang gusto ko rin mag-perform sa gamin. Gusto ko rin mag-perform na gano'n. Siguro, parang nagkaroon din ng Na-inspire ka spark sa sa amin. akin. Kahit pa paano, na-inspire ako. Kasi subukan ko nga. Pero hindi naman agad-agad yun kasi nag-work pa ako. Inuna pa yung pang Ikaw naman. Di po talaga marunong sumayaw nung nag-start. Apo. Maniniwala po ba kayo na totoo yung sinabi ni Ate Maria na parehong kaliwa ang paa ko? Oo. Apo, nadaan po sa training. Pwede ako magpakita sa inyo ng mga videos na hindi po ako marunong sumayaw talaga. Nadaan Sige, po talaga. patingin kami. Kung makakakuha kami, ilalagay natin Sige dito. po, magsisend po ako sa inyo. Sige. As Gusto in, ko yan. nag-start po yun ng high school. Even mga high school friends ko, alam po nila na trying hard po ako maging dancer before. Trying hard. Trying kasi hard. gusto mo. Sumali po ako sa audition ng school. Dance group to Siyempre mag-audition ka, sasayaw ka. Kumanta po ako ng Willie Revillame song. Gusto ko lang naman malaman nyo. Tapos kasi hindi ako kasi mga kagrupo ko dapat, hindi sila sumipot. So, ano gagawin ko doon? Audition na lang ako mag-isa, ganyan. Pero pasok, di ba? Pero kasi, it's fate. pero nandun na sa'yo yung kagustuhan eh. Di ba? Tulad ko, gusto kong kumanta. Para lang may nagwawalang latero kapag kumakanta ako, di ba? Pero yun ba yung totoo? Well, Di ba kasi namin naririnig? hindi, maririnig niya yan kapag labas yung album namin. Hintayin niya. Ngayon, tanong ko lang. Dami kong tanong kasi kaya nga kayo nandito para magkwentuhan dito eh. Kamusta ang pang-araw-araw niyong buhay? Kasi i-imagine ko, SB19, superstar. Sobrang busy nitong mga to. Ang dami niyong ginagawa. Kung saan ka tumingin, nandun kayo. Ang dami niyo. Pag nag-search ka ng SB19 sa internet, may kita mo yung mga may kita mo na andito sila, tapos may mga events na ganito. Paano nyo na pagkakasya yung mga gayo? At higit sa lahat, saan nyo nakukuha yung energy? Ikaw naman magsimula. Feeling ko po sa mga tao rin, sa team po namin. I mean, kahit corny siya pakinggan, pero kasi pag nakikita mo po yung mga tao sa paligid mo na rooting for you, parang gagawin mo yung best mo eh. Pero kasi sa mga to, wala nang makuha sa mga to, yung mga pagod na to. Almost 30 na kami lahat eh. Pigang-pigana. Pigang-pigana. Kumbaga, pilitan na lang kami minsang 5 eh. Hindi, pero pagka naman, pagka magkakasama kami and nakikita namin yung team namin na parang talagang pinupush din nila kasi alam nila yung goals ng SB19, alam nila yung gusto namin. Yun yung nagpapaano pa sa amin. Tsaka fans siguro, I think. Yung fans talaga. Though, alam naman natin na may good things and bad things naman yung relationship ng isang artist sa fans. Pero malaking bagay pa rin sila. It's a big factor na you understand each other. Parang gawin yung mga, alam yun. Ang hirap eh. Mayroon siya explain kasi wala talaga siyang formula for everything na ginagawa namin. Pero I think yung pinakamalaking factor talaga is yung support system na nararamdaman namin. Yun yung nagpupush namin until now. Ako, agree din ako dyan. Kasi, alam mo yun, kami, nakabase lang din naman itong ginagawa namin. Ayon sa mga inaanak namin na nanonood eh. Kung walang nanonood, ba't ko pa ginagawa to? Diba? Kaya nakakatuwa lang din. Merong kakaibang relationship kahit hindi natin sila hindi ko nare-relate yung sarili ko sa mga superstar na katulad nyo pero syempre may mga sumusuporta rin sa amin na kahit hindi ko sila kilala nandun yung energy nandun yung lakas eh pag nakakita ka ng numero sa screen ganito na karami yung nanood sa amin tapos kapag pumunta ka sa isang lugar kung saan mo sila nami-meet halimbawa concert ganyan nagiging totoo yung mga numero, no? Parang, kinikilabutan nga ako ngayon eh. Nasa harap mo na sila lahat. Ibang-iba talaga. Ang curious ako, ang pagsasayaw at pagkanta kasi, craft yan. Pinapractice yan. Paano kayo mag-practice? Kasi recently, meron akong mga nag-guest dito ng mga atleta. Tinitingnan ko rin kasi, ang mga performer ay parang atleta rin, na hinuhon yung craft nila. Paano yung ginagawa yan?
Ano po eh. Siya po talaga. Tarang... Sabi mo dati, paano natin ginagawa? Sabi mo nga. Yung kami po nag-start kasi kami nga na parang Sinabi nga. iba-iba yung ano namin, yung kumbaga level nga. Iba may background na sa dancing, iba may background na sa singing. So parang in a way po, kailangan namin mag-practice na kailangan mabalance namin yung isa't isa. Kailangan maging grupo po kami or masaluhan namin yung isa't isa. So nangyari po, nung nagsisimula kami, everyday kami nagpa-practice. Kasi kailangan, parang hindi lang siya yung, mag-practice ka kasi kailangan mo humabol. O ikaw dito, ikaw mag-practice ka. Parang kailangan, as a group, kailangan po namin mabuo na mag-improve kami sabay-sabay, malaban namin lahat. So, everyday kami nagpa-practice together, tas as in po, Sunday ata yung, Sunday lang yung wala. Meron kaming goal dati, yung first, second song naman namin. 1,000 times na pinractice. 1,000 times yung pinractice? Before, yes. What? Ganun. Bago kami, siguro yun yung... Bago i-launch? 20 Yun yung magic siguro na nangyari sa amin. Dahil 1,000 times namin siyang ginawa. 20 Yun runs din yung a day. video na nag-viral sa amin. Yung nag-dance practice kami. Pero alam mo ba, yung Ray, yung 1,000 times, hindi po nagkakatotoo kasi. Ginagaya. So, for example, nasa mga 930 na lang siguro yung 70 dun. Ang ano doon, syempre, diba? At least ginawa naman namin na, tinry namin 1,000. Minsan, ginagawa pa rin naman, pero dalawa na yung tatang natin dyan. Isang run, dalawa. Basta walang nakatingin. Parang ang realization po kasi namin doon, iba yung gagawin mo nga siyang 20 times pa ulit-ulit, pero hindi na siya productive. So ngayon po recently, when we practice, we make sure na merong nakatutok, efficient po siya na parang kahit ilang runs lang, gantong oras lang, Hindi naman dapat na isang ma-achieve namin yung goal. Accuracy is better than strength. Yeah. So, Quality over quantity. so parang ano lang, parang tinataas nyo na lang yung quality Yes. ng practice nyo kesa yung ginagawa nyo lang for the sake na tumaas yung numero. Masabi marami. Masabi lang. Okay. Pero noon kasi yung training namin, as in, everyday, pare-pares lang, parang may robot. Ganun yung gawin Paano? namin. Like yung etong Warm-up, etong sit-ups. 1,000 yun, di ba? Ay, 400. 400 sit-ups. Tas ballet turns. Dahil pa namin si One Punch Man. Legit! Saitama, mga kwenta. Doon narinig ko kasi Saitama, sabi ko, ano ba naman yan, pambata. Siya, 100 lang. Teka, nagsi-sit-ups kayo bago kayo mag-practice ng sayaw? Yun po yung warm-up. Warm-up na. So, kumbaga po, stretching. 100 na ganito, tapos patagilid, tapos 100 ulit na ganito, tapos May music. Parang na. atleta nga. Parang athlete din Ang talaga. heartbeats din naman namin, parang athletes na rin. Usually pag nagpapa-check up, sabi, bagal ng athlete ka ba? Tatanungin ka muna, gano'n. So, parang doon mo na-realize, athlete na rin talaga yung ginagawa Ang namin. galing ano. So talagang hindi man siya sport, pero kung itrato nyo siya, parang sport siya. Alam mo, dyan ako pinakahanga-hanga sa mga performers na katulad nyo. Kasi, akala kasi nung iba, pinanganak ka na lang na magaling sumayo o kumante. Akala nung iba, nakachamba lang to. Hindi. Chinaga nyo talaga. Pwede nyo ba akong bigyan ng kwento tungkol sa pagtsatsaga? Kasi naniniwala ako, lahat tayo nagtsaga sa umpisa eh. Pumunta po ako dito, 1.5 lang pera ko. Saan? Sa Maynila? Talaga, 1.5 lang. Inutang lang po yun. Inutang mo pa. Yes po, tapos pagdating ko dito, niloko pa ako ng taxi. Sisili ko na nga eh. Utang sa kanya. Teka, niloko ka ng taxi. Oo, niloko siya. Inikot ako, tapos sabi, hinahanap na. Sabi, asan ka na? Saan Magallanes. mo bumaba? Magallanes. Magallanes MRT Tapos, po. San Lorenzo lang bababa. Sobrang lapit lang pala talaga. Inikot ba ako hanggang umabot ng 500 yung ano ko. So, ang natira sa pera ko, 1,000 na lang. May dala pa akong bigas. May dala kang bigas. May dala akong bigas nun. Tapos nakapink ako na jacket. Naalala Naalala niya pa. Hindi ko makakalimutan yun. Shoutout dun sa taxi Taxi. driver. Kung nasan ka man ngayon. Kami po nag-train na kami, 3 years. Wala po kami kinikita nun As in, yung pagtaak pa lang ng career na pag-perform, suntok sa buwan na siya. Hindi ka Yung naman- pinili mo, ito yung gagawin ko. Ibig sabihin, 3 years po kami nagta-training nang wala kami kinikita. Tapos parang lahat ng tao sa paligid mo, ano ba, parang nagre-reklamo na, hindi ka ba tutulong sa pamilya mo, ganyan. Tapos kami, parang blindly naniniwala kami na May may mangyayari. mangyayari dito sa amin.
alam nyo, eto may kinabukasan tong bagay na to. Tapos minsan po, umuutang kami ng pera sa tapos humingi kami ng pagkain. Minsan sa studio na natutulog, para wala hindi na mamasahe. Ako, parang Bahay mo yung Bata studio. nila. 2 years sa studio. Sa studio ka nakatira. Sa Lapag, opo. Lapag. Tapos minsan, mga baon, share na lang, gano'n. Medyo matagal po siya. Tapos parang yung second song na ilalabas namin, sabi namin, if hindi mag-work, Tapos tigil na. ito, kalokohan na to, 3 taon na tayo nag-train, so wala pa tayong kinikita. Tapos, miraculously after a month, a week, sumabog. Tapos tuloy-tuloy na. Ano pakiramdam nun? Nung sumabog. Sumabog po talaga sila. Sumabog. Sinabugan ako. Ano yan? Anong sabog yan? Naabutan sa bus. Teka lang. Management, pwede ba natin ikwento to? Pwede. Nakakita po yung paa, nakatornilyo yung paa. Akala ko pagpasok niya, nandun ako nun eh. Natulog kasi ako sa office. Akala ko nasaksak. Oh. Ika eh. Yung parang tumatakbo pa siya. Pero sumirit na talaga kasi Nataranda pa ako. Ano nangyari? Ika eh. pero kasi Akala ko nasaksak eh. yun yung problem po namin. Like, ako kasi nakatira ako sa Cavite. Imus Cavite. Layo. So, ang binabiyahe ko, 2 yun. hours. Tapos alam niyo, pag umaga, pahirapan dun eh. Yung parang palayuan kayo ng lakad para mauna kayo makasakay. Yes, oo. Uunahan mo yung... Ito yung terminal, pupunta ka doon. Para makasakay ka. Tapos yung tipo na, siksikan na kayo, nakatayo ka sa harap. Yung walang mata-matanda, walang bababae doon, makasakay lang. Pag umalis ka ng mga alas 5 ng umaga, Ay, wala na. syempre, pag hindi ka umalis na maaga, malilate ka or hindi ka makakasakay ng bus. Tama. Siyempre, hindi ka na mapigilan eh. Hindi na talaga, inabutan talaga ako sa bus. Tapos paglapag ko, sumirit na talaga. Sumirit, pagbaba mo ng jeep, ng sasakyan. O, nasa jeep ka pala, nasa sasakyan ka pala, sumirit na. Pagbaba ko, kasi paglapag ko ng... Yung alam mo yun, kasi syempre, Yung hindi ko force. naman siya eh. Paglapag mo na gano'n, ay, sumirit. Hindi. Ano talaga? Okay lang yun. ba? Buo ba? Kasi liquid. Liquid. Pangit naman kung buo. Nama. Hindi, kasi pag buo, pwede mong kunin na lang yun eh. Bukod sa paghihirap ng laman ng tiyan, ano pa yung mga paghihirap na challenges na nangyari sa inyo nung umpisa? Ano po, Grabe. maraming specific. First time ko mag-breakdown kasi parang yung ano ko rin, parang strong din na. Feeling ko, para sa sarili ko, strong ako. Pagdating sa mga bagay-bagay, kaya kong tiisin lahat-lahat. Pero meron talaga one time nag-breakdown kami. Pero kung magpa-perform kami na 6 na lingwahe yung kailangan namin Oo, grabe yun. 6 na lingwahe yun? Parang, Chinese, perform namin Spanish. Japanese, Japanese. Korean, yeah. Korean. oh, parang 6 na lingwahe ba o 4 na? 6 na English, performance. Tagalog, Chinese, Spanish, Korean, Oo. Spanish. Ay, Basta ganun po. Mga 6. ganun. mga ganun. Tapos kailangan na mag-perform sa lahat ng maraming tao, mga locals. Tapos yung choreography ginawa din namin together. Tapos parang lahat po yun, parang nagsama-sama. Tapos parang... Walang magtuturo sa amin, Walang magtuturo sa amin, tumutulong. walang kahit ano. Tapos parang kinabukasan na yung show, tapos hindi pa namin nasa sa ulo. Pero syempre, as a performer, meron kang pride na parang galingan. kailangan mo galiwan, tama yung sasabihin mo. Kasi if ever may masabi kang mali sa lingwahe, pwede kang umaan. Regardless kung sino yung audience na nakaharap sa'yo o kung nasan ka man nagpe-perform, binibigay mo lahat. Oh, Yes. kahit 2, 3. Dati, 20 lang nanonood sa amin, okay lang. O talaga? Oo. 20 lang, pero ngayon nagso-sold out. Hanga ako. Sa totoo lang. Like, impressed ako, hindi lang sa kaya nyong gawin na entertainment, pero impressed ako sa inyo bilang tao. Sa totoo lang. Natutuwa ako sa inyo. Sobrang mataas ang tingin ko sa mga taong may tiyaga. Sa mga taong ginapang yung path. And lalo na sa mga taong gumawa ng sarili nilang path. Eh, hindi naman pangkaraniwan to eh. Yung tinahak nyo daan, yung pinili nyo, hindi madaling bagay yan. Kaya dahil doon, congratulations sa inyo. Ang galing nyo. I'm sure, lahat ng tao ngayon dito, sobrang natutuwa, di ba? Ngayon, meron lang akong huling tinatanong. Gusto ko lahat kayo sumagot dito. Kasi graded recitation po to. Oh, shoot. Graded recitation po to. Sa lahat ng ginawa nyo, sa lahat ng pinagdaanan nyo sa buhay, meron ba kayong, siguro pinagsisihan? Mauna ka na. Okay po mag-isip ka. Pwede mag-isip. Wala ka pinagsisiyan, di wala. Wala na, pwede rin yun. Kasi usually sinasabi ng tao, wala akong pinagsisihan kasi lahat na nangyari sa akin, maganda man o hindi maganda, umambag sa pagkatao. Yun ang default na sagot. Di ako.
Hindi ako naglagot, bawa sa bahay. Hindi, meron. Siguro po, yung ano lang po, yung hindi ko siguro pinagsisihan. Ay, yung pinagsisihan ko rin po siguro yung parang yung decision na mag-train ako. Which I feel like I deeply hurt my parents sa decision ko na yun. But at the same time, hindi ko rin siya pinagsisihan kasi nandito ako ngayon because of that. Because of that decision na talagang sabi ko, saan ako pupunta? Kasi wala akong next na ano eh. Kasi nung mga time na medyo nag-meeting na kami, may open forum kami na i-stop na namin. Sabi ko, nagkamali ba ako sa desisyon ko na ano. Tapos, medyo hindi na kami okay ng parents ko kasi ganun nga po. Hindi ko sila pinakinggan. I just knew naman na ano, they just want the best for me. Yes. Para sa life ko. Kasi bata pa po ako nun eh. So, baka hindi lang po talaga solid yung desisyon ko nun. So, yun yung pinagsisihan ko na parang nasaktan ko sila but at the same time, sobrang saya ko. Kasi Pinagsisihan ko na because of- nasaktan mo sila. Yes. Pero kasi yung desisyon na yun, kung po pwede nga lang gumawa tayo ng mga gandang bagay na hindi tayo nakakasakit ng tao eh. Pero paminsan-minsan mangyayari talaga yun. I just told him that ito talaga yung gusto kong, ito yung gusto kong tahakin. At nag-pay off naman. Yes, po. Mukha naman. Next. Ako po siguro na so deep pero parang in a way pinagsisihan ko na hindi nung bata ako hindi ako masyadong gumawa ng something that is more useful siguro. So kasi po nung bata ako after school mahilig na ako computer agad ako puro laro. Parang inisip ko which is gusto ko rin naman pero parang hindi ko ginawa or pinilit sa mga pamilya ko na they can also provide naman na kuwari po mag piano lessons or mag-training ng sports, yung mga ganung bagay po and even mag-aral mabuti na I feel like I did naman pero yung mas talagang focus pa pero parang I feel like if I was able to study more train pa mag-attend ako ng ganitong lessons and whatnot, I feel like better person ako ngayon. Pero hindi ko rin inaano yung games actually kasi marami rin ako natutunan sa games. Feeling ko most of my logical thinking nakuha ko rin sa computer games. Sabihin ko pa lang kasi ako lumaki rin ako na gamer eh. Ang dami kong bag. Natuto ako magnegosyo dahil sa laro. Sa totoo lang. So, minsan wala namang problema maglaro. Tayong mga millennial ba tayo, Bin? Tayong mga millennial na magulang, dapat naiintindihan natin yan para sa anak natin na hindi lang sila nag-aaksaya ng oras. May skill silang nakukuha dyan. Tama. Honestly, hindi ko alam eh. Kung sasabihin ko rin. Marami akong pinagsisisihan pero hindi ko alam kung alin din yung pinaka-pinagsisisihan ko. Parang ganun. So parang, in a way, tinatanggap ko na lang siya na pinagdaanan ko siya nga. Na kailangan ko din pagdaanan. Baka hindi kasi ako matututo nga. Kung hindi ko rin pinagdaanan yung mga bagay na yun. Pero siguro majority yung pag sa social media. Bakit? Hindi, minsan before kasi siguro yung mga posts sa social media. Toxicity mo ng social media. Naku, hahanapin nila yan. Ano po kasi Pinopost niya. Ganun. Mga pinagpo-post mo. Ikaw mismo. Okay. Ganun. Digital May history siya. May history Okay. Gets. Lahat naman tayo naging bata sa social media. Hindi naman ako naging masama, pero yun lang. Parang, alam mo yun, yung cringe ka. Oh. Yeah. Gets. Sa totoo lang nung wala akong naisip ko lang yung isang bagay na hindi ko pinagsisihan. Yun talaga yung ginawa ko yung gusto. Kasi ever since bata ako, talagang pinafollow ko yung parents ko. Parang honor student ako, di ako nagka-cutting ever, di ako nag-bisyo ever. Tapos parang uwi agad ako, ganyan. Basta kumbaga sinusunod ko lahat. Tapos umabot sa door, nakagraduate ako ng college. Tapos nag-work na ako. Parang sabi ko, shit, dito yung gusto kong gawin. Parang every time nag-work ako, paulit. Tapos gusto kong suntukan yung monitor. Kasi hindi ito yung gusto kong gawin. Kasi nandito ako. Parang ganun yung feeling. Tapos tinawagan ko yung nanay ko. Sabi ko, ayoko nito, magre-resign ako, gagawin ko. Tapos parang kumuha pa ako ng hulugan na bahay nung before. Kasi gusto ko magkaroon kami ng bahay. Kasi maliit lang po yung bahay namin. As in, parang ito lang po kalaki. Para maridinig mo lahat ng tao. Pag nakapunta po sila dun, parang pag umikot, kakita mo na yung kitchen, gano'n na siya. Tapos madidinig mo yung usapan. Bawal kang
bawal ka ma-depress kasi bawal ka magmukmuk kasi May kita. makikita ka ng lahat ng tao. Parang ganun lang kalit yung bahay po namin. Tapos parang, kumuha ako ng bahay, ganyan, habang nagtatrabaho ko. Tapos parang, alam ko yung heartbreak ng magulang ko, pero alam ko na sa sarili ko na dito yung gusto. And alam ko na kaya kong mag-succeed. Kasi hindi ako titigil hanggat, hindi ko na-achieve yung gusto kong mangyari. Tapos after a few years, nag-pay off lahat. Yun yung hindi ko talaga in-exist. Sarap sa pakiramdam. Sobrang sarap sa pakiramdam. Tapos nakikita ko ngayon, meron na kaming bahay. Nakabili ko lang po ng bahay for game. Tapos meron na akong, may binigyan, yung tatay ko kasi nag-abroad. Kaya way ko dito, binigyan ko ng business para dito na sa magsama-sama. Yan ang sinasabi ko. Wag Yan ang goals, pare. Yan ang goals. Lupit nun. Napakaganda nun. Wala akong masasagot dun. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Wala akong pang tapat dun eh. Hindi ko po alam eh, kasi feeling ko naman po, marami akong pinagsisihan. Hindi ko lang siya maalala ngayon, yung mga yun. Pero, kung may isa po sigurong pinagsisihan, siguro yung nung mga panahon ng bata ako na masyado kong dinadown yung sarili ko kasi walang tiwala sa sarili, parang ganun. Siguro feeling ko sa environment nga, na parang, alam ko sa sarili ko, may skills ako, alam ko sa sarili ko, kaya ko. Pero, siyempre, di ba pag wala mga taong nagpupush sa'yo, hindi kaya mo yan, hindi mo mararamdaman sa sarili mo na kaya mo eh. Siguro kung bata-bata pa lang ako, natutunan ko na paano i-absorb yung good things about myself or yung mga kaya ko. Siguro, bata pa lang ako, mas marami na ako na-achieve. Parang ganun, siguro. Yun lang siguro. Maraming salamat sa pag-share, pero actually, kung iisipin mo nga naman, yung mga bagay na lumampas na sa atin, kabataan natin, ang daling magsisi dyan eh. Pero, siguro, ako rin naman ganyan din naman ako, pero tinitin ako, nasan ba ako ngayon? Okay naman ba ako? Masaya ba ako? And kayo, parang masaya naman kayo kung nasan kayo. 'Di ba? Ang dami nyo napapasaya. Araw-araw may napapasaya kayo. Sa totoo lang. Alam mo isang ko diyan, yung anak ko. Anye. Walang tigil yan si Anye. Walang tigil talaga yan. Dang. Kaya kung siya napapasaya nyo, ang dami nyo pa iba napapasayang tao. Binigay nga po si Kanye. May binigay si Anye. Si Anye, yeah. Yan yung kung tawagin niya fortune teller. Hindi ko alam kung maraming kung ano-ano nakalagay dyan. Binigyan niya rin po kayo ng ganyan. Lagi. Talaga? Puro ganyan. Oo. Cute na naman. Tabi niya. Hello, SB19. Thank you for coming. Sing more. Sabi niya. Sing more, di ba? Yan. Ngayon, gusto ko lang din tanungin, no? Kasi andito naman tayo dahil sa music video di ba? Yung visa. First time ko siya marinig nung pumunta kami doon. Talaga po? Oo. First time ko siyang marinig. Kaya nung pinapakanta ko ni Direk ng isang kapraso linya, hindi ko masundan. Kasi ang bilis. Ang bilis talaga. Kapraso lang yun, yung grabe ka. Yun lang yun, hindi ko pa masundan. Pero masasabi natin na medyo meron tayong gustong sabihin dun sa kantang yun. And ano ba mismo yun? Marami po. Alam mo, dami po namin gusto. Hindi nga namin nabanggit kanina. Ever since nag-start po kami, isa lang ko na gusto talaga namin mag-flourish yung industry sa music. Kasi naniniwala kami na lahat naman ng Pinoy talentado. As in, Pinoy talaga, all over the world, sinaselebrate ng iba't ibang lahi. Kasi magaling talaga ang Pinoy. Yes. And nakakalungkot lang na isipin na parang yung mga skills nila napapakinabangan sa ibang bansa. Pero dito, hindi natin mabigay. Kasi walang suporta ng everything. Even us, parang nung nagsashare kami, talaga sinashan kami ng buong industry. Parang kina-question yung ginagawa namin. Parang kailangan mo magkaroon ng, yung visa po kasi parang international approval siya, or validation. Para suportahan ka ng mga kabaryo mo, Pinoy, mga Pinoy. So sinasabi mo, kailangan sumikat ka muna internationally bago ka suportahan dito? Parang ganun Ganun po yung nangyayari po talaga. Parang ganun din naman po yung current nangyayari sa and bukod pa po doon, ang dami po namin gustong medyo siksik po kasi yung kanta. Totoo. Siksik talaga. Yun nga, parang nabanggit nyo na hindi naman overnight yung mga bagay. Bakit naghihirapan talaga. Pero ang dami pa rin reklamo ng mga tao. Kari, na-achieve ka. Mga sabi doon, parang nagsayang ka na nga, nagreklamo pa nila tayong kanin. Parang gano'n. Parang hindi naman sila nagbayo or something. Parang, we could do so much if we only support our own. Hindi naman sa pero siyempre, gobyerno, malaking parte po siya. Malaking parte yung Totoo yan. even yung pag-a-apply ng visa sa ibang bansa, kami po hirap na hirap eh. I-represent mo na lang yung Pilipinas, parang
ano ka pa eh, pwede pa ma-deny ka or minsan yung mga staff namin hindi nakakalipad. So, paano kami kikilos? Nakaharang or something. So, ang dami namin gustong paglaban pero syempre po, with what we have, we try to use it, yung platform namin. Kung anong medium na meron kayo, kung saan kayo blessed, kung saan kayo pinakamagaling mag-communicate, di ba? Actually, ramdaman natin lahat yan eh. Yung ganyang bagay. Pati mga, kasi nakikita na natin ngayon yung parallel between performers and athletes. Ang dami ko rin kilalang atleta na hindi makakuha ng suporta sa bansa. Kahit ang nare-represent nila is yung bansa mismo. Di ba kayo? Nire-represent yung ang Pilipinas. You're doing so much for the country, pero para minsan, na ano ka pa. Yes. Na hindi ka pa na ikaw man lang as someone na, ako kasi I love the Philippines so much. Na parang kahit maraming pangit na nangyayari dito, parang iniisip ko lagi, okay lang, tutulungan ko pa rin to. Gagawa kong paraan para may magyaring kakaiba, gano'n. Something like that. Pero alam mo yun, yung parang, syempre, napupunta kami sa point na, grabe, hindi natin makuha tong opportunity na to kasi dahil sa ganitong reasons. Nakakalungkot po siya. And ang dami ko, yun ka, katulad ng mga kaibigan niyo po, parang dami nating magagalingan na talented athletes, artists na parang hindi na ko consider or hindi man lang, hindi wala namang platform to say it, di ba? Tama. Kwento ko lang po, hindi naman po sa gaya-gaya, pero isa po talaga sa nag-inspire sa akin. Matenda ako ng symposium sa UP about Korean, paano nila binuo yung buong bansa. Kasi mahirap po sila dati. Ngayon po kasi parang tahi-tahi na lahat sa gobyerno. Pag nagpo-promote sila ng music sa teledrama nila, ginagamit nila yung music. Yung mga variety show nila, pinapromote nila yung lugar nila, pati pagkain nila. Kumbaga lahat nakatahi. Kumbaga lahat yung gobyerno nila gumawa ng system na mapopromote nila all together yung bawat sektor ng iba. What is pagkain, no? Pagkain, historical fashion, Culture. everything. So, pero kayo, sa Philippines, sobrang rich ng culture natin. Tapos sobrang talentado pa natin. Kumbaga, lahat ng resources na sa atin na. Pero yung sistema na lang. Parang ganito yan eh. Kapag kumuha ka ng 5 magkakaibang ingredients at nilagay mo sa plato, hindi yan dish. Kumuha ka ng sitaw, kumuha ka ng baboy, kumuha ka ng talong, hindi dish yan. Pero kapag nilagyan mo na ng sarsa yan, kare-kare na bigla yan. Kulang tayo sa sarsa. Nasa atin lahat ng rekado. Pero hindi natin mabuo. Yun yung kulang eh. Ngayon, may pumipigil. Sino o ano yung pumipigil? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Pero alam natin na dapat merong mabago. Kaso hindi ko rin alam Kung paano yun. kung paano. Kung paano at saan magsisimula talaga. Tama. Oo. Kung ano yung platform na meron tayo. Kayo. Ako. Pamisa-misa. Medyo gaganon tayo ng konti. Konti lang. Para hindi Ingat na ingat pa nga eh. Ingat na ingat pa. Di ba? Hindi naman tayo bulag eh. Kita naman natin lahat yan, tsaka ramdam natin lahat yan bilang mga Pilipinong nakatira dito. Napakaganda ng kwentuhan, napaka-makabuluhan, napaka-lalim, at sa totoo lang, napakabitin. Gusto ko pang makipagkwentuhan, pero mauulit naman to. Sa bago namin studio, welcome kayo. Yes! Ngayon, meron akong munting regalo lang sa inyo. Ninong Rai merch. Yan. Hindi mo yung drawing. Sino po ako Paul Medina ang nag-drawing niya. Oo, ang author ng Pugad Baboy. Assassin. Yan. At meron pa tayo dito. Lahat kayo meron dito. Ay, gusto ko yan. Sino ang nagluluto sa inyo? Yung dalawa magluluto na rin yan. Ako pa nag-uutos magluto. Ikaw ang nag-uutos magluto. Meron tayo dito napakagandang kutsilyo. Mula sa mga kaibigan natin. Mula nasyonal. Pare, napakaganda niyan. Pero hindi lang basta kutsilyo yan. Tinan niyo to. Let's go! Ay, wow! Para hindi natin makalimutan tong araw na to. Diba? Akala ko hindi lang sa kutsilyo, ballpen din siya. Mahirap gamitin yon. Ballpen din siya. Ngayon, ang request ko lang sa inyo, gamitin nyo to. Yes. Yung iba kasi parang gusto lang i-display kasi napakaganda talaga ng kutsilyo. Napakatalim niya, sobrang talim. May kasama ng band-aid. May kasama ng... Oo, parang kapag nasugatan ka. Yan. Ngayon, sa akin lang, matanda na kasi ako eh. Naniniwala ako sa mga pamahiin. Naniniwala ako na kapag binigyan ka ng panyo, paiyakin ka. Naniniwala ako na pag binigyan ka ng sapatos, lalayasan ka. Sabi nila, kapag nagbigay daw ng kutsilyo, magkakagalit daw kayo. Uy. Magsasaksakan daw kayo. Pero,
may loophole ang sistema. Hindi ko ibinibigay itong kutsilyo na to sa inyo. Binebenta ko itong mga kutsilyo na to sa halagang piso. May piso ba kayo dyan? Yeah. Biglang may piso, di ba? Ang galing. Meron yan. Naku, pag wala. Okay, yan. Okay. Sabihin nyo. Pwede naman. Sabihin nyo, Ninong Ray, binibili ko sa iyo ang kutsilyong yan sa halagang piso. Go! Ninong Ray, binibili ko ang kutsilyong yan sa halagang piso. Yan, sa inyo na yan. May chant pa. Let's go. Akin na yan, akin na. Collection. Yan, maraming salamat. May pangalan niya. Oo, may pangalan niya. Baka magkabali-baliktad kayo. Binili ko to. Oo. Maraming salamat sa inyo. And mga inaanak, gusto ko lang kayong i-invite na panoorin yung pinakabagong music video nila na ang title ay Doon nyo rin makikita ang actually music video dapat ng banda namin yun. Asa na yung damit ko? Ng pangalan Akin na. Actually, ako talaga to eh. Ang banda pula. Pero asul. Alvin, akin na nga yan. Oo. So, i-invite ko kayo. Meron kaming concert. Oo. Yes. Meron kaming concert. Oh. Ngayon, bakit pre-entry yung concert natin? Wala man lang bayad. May mga pambayad na yung mga yan. Sa halagang piso. Sige. Ito mga to, mukha lang, di na kailangan ng ticket niyan. Bibigyan ko sana kayo ng ticket na baliwala kasi pre-entry naman pala yung lintik na concert namin. Pero yun nga, again, gusto ko magpasalamat sa inyo. Maraming salamat. Yay! Maraming salamat. Maraming salamat. And sana nag-enjoy kayo sa mga kinain. Yes po. Uuwing busog at hindi na usog. Yon! And pwede kayo pumunta, hindi dito, pero sa bagong studio namin. Kasi Yes. malapit na kami lumipat. Next time, what if kami naman magluluto para sa'yo? Gusto ko yan! Bakit na mag-invite ka, no? Tapos kami, yung guest mo yung magluluto. Pwede yun. Di ba? Maglalagay lang upuan dyan. Ganyan lang ako. Yes, po. Sige, galingan mo. Tapos, tatrasyokin ko. Ano yan? Ba't nauna yung sibuyas bago mantika? Ayan. Oo. Sa bagay, kailangan kong ikalat ang 372 fundamental rhythmic body movements. Kailangan malaman ng mga tao yan. Diba? Anyway, mga inaanak, maraming salamat. Baka kailangan nyo pang mag-promote kahit sobrang sikat nyo na. Go! Siyempre po, meron din kaming paparating na concert sa April 18 na yan. Sana po ay makapunta kayo at makabili kayo ng tickets. Siyempre, pakinggan nyo ang aming latest single, Visa. Yeah. April 18, malapit sa birthday ko. Malapit sa birthday ko yun. Birthday mo yun? Hindi, wala na. Medyo malapit Kailan lang. na birthday mo, Ninong Ray? Kinabukasan. 19? 19. Birthday ko rin yun! Birthday mo yun! Birthday mo yun! Birthday ko rin yun! Oh my God! Bali Gets ka yun na mag-celebrate sa ano namin, Sa concert nyo? namin. Manonood ka, ini-invite nyo na namin. Ay! Sama mo lahat. Pwede ba sumama yung anak ko? Oo naman! Okay. Teka lang. Bilang closing, Anya, halika dito. Anya. Halika dito. Halika dito. Careful. Naghanda. Look at the camera. Yung pin-practice mo. 1, 2, 3, go. Ba't ba? Di ko galing tumakbo. Dito lang ako. Kasalanan ko lahat ng to. Langumpay sa paggusto. Diba? Sabi ko sa inyo. Yan. Anyway, mga inaanak, maraming salamat sa inyo. Thank you very much. And again, maraming salamat sa inyo. Yes! Hanggang sa muli. Tuturuan ko muna sumayaw itong mga to. Practice. Kasi marami pa akong, tinuruan ko yan. Ang Galing. Turo ko yan! Hindi. 5, 6, 7, 8.